Upang hindi maging katawa-tawa ang bago niyang avatar, ginamit ni Han ang customize upang dagdagan ang taas ni Zaunit. Pinaiba din niya ang tubo ng bugot at katawan nito upang mas maging decent. Matapos ang ilang pag-adjust, sa wakas ay naging maayos ang itsura ng bagong avatar. Tinawag naman ni Han ang bago niyang blacksmith avatar na si Howard. Siya ang pangwalong avatar ni Han, isang dwarf na nabuhay sa pamamagitan ng artisan's pickaxe. Natutuwa naman si Han dahil lumabas ang kakayahan ng avatar sa gusto niya. Nag-isip ang ating bida at ang tanging problema niya na lang ay si Harris. Hindi niya naman magawang gamitin si Harley upang kumuha ng impormasyon dahil kasalukuyang magulo sa North. Dahil doon tanging si Hines ang maaari niyang ipadala. Agad namang tinawagan ni Hines ang kanyang kanang kamay upang pagawin ito ng isang pabor. Sinabi niya na maghanda ang babae ng mga gamit para sa engineering, lalo na ang metallurgy. Dagdag pa niya na tatanggapin niya ang kahit na ano, maging paper, craftsman's videos at iba pa. Sinabi ni Howard na magagamit niya ang forging technique sa pamamagitan ng Earth's formation, mungkahi niya ang pagtatayo ng workshop sa Torok. Sa kabilang banda, gamit ang Avatar Cloud, nakuha ni Hans ang Magic Stone na pinadala ni Heinrich sa kanya ng mabilis. Sa wakas ay hindi na mahihirapan ang mga Avatar na gamitin ang kanilang source. Gamit ang Magic Stone at kapangyarihan ni Hans, nagawa niyang tawagin ang kalansay na si Mikain. Naiinis pang humarap ang kalansay at balak na kalabanin ang tumawag sa kanya, ngunit agad na nagbago ang tono ng pagsasalita nito nang makita sa harap niya ang Immortal King. Nagpatira pa ang kalansay sa harapan ni Hans at sinabing inakala niyang ang paladin na si Heinrich ang tumawag sa kanya. Mula sa alala ng dating Immortal King, nakita ni Hans na isang maaasahang strategist ang kalansay, at sa puntong yun alam ng Avatar na magagamit niya sa maraming paraan ang kaharap na undead. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa, bigla namang nagpakita si Olivia at kaagad na nagbigay galang sa Immortal King. Nang tanungin ni Hans ang sadya nito, sinabi niyang naroon siya upang iulat ang kaganapan sa inutos sa kanya ni Hans. Nang utusan ni Hans noon ang babae na alamin ang tungkol sa Oath of Reversal, mas naging malawak ang kanilang investigasyon mula kanluran hanggang sa magalugad ang buong empire. Sinabi ni Olivia na nakuha ng isang bagay ang atensyon niya at sa palagay niya ito ang nagtataglay ng suri ng pinakamalakas na strongholds. Halata namang ikatuwa ni Hans ang impormasyon na ito at pinuri ang husay ng alagad. Napakamot naman si Kerem ng ipangako ni Olivia na iaalay niya ang kanyang katawan at kaluluwa sa Immortal King, dahil ayon kay Kerem parehong wala nito si Olivia. Isang masamang tingin naman ang ipinukol ni Olivia sa walang utak na kalansay. Sinabi ni Hans na nais niyang tulungan ni Kerem si Olivia na halatang ikinagulat naman ng kalansay. Pilit pa niyang nilingan ang nakakasulasok na pagmumukha ng babae na nakangisi pa sa kanya. Nagdadalawang isip man ay wala pa ding nagawa si Kerem kundi sundin ang utos ng Immortal King. Binili ni Hans kay Olivia na pilitin itong sumunod sa kanya ang Oath of Reversal, at kung kinakailangan ay isama nito si Kerem. Sabay na naglaho ang dalawa matapos magpahayag ng pagsunod kay Hans. Sa isip-isip naman ng ating bida, sa wakas ay nahanap na din ang bakas ng Oath of Reversal at kaunting oras na lang ang kanilang aantayin bago tuluyang mahanap ang mga ito. Sa isang banda sa Tobi-Ashi Ahirian Empire ng Central Continent, kasalukuyang nag-iikot ang presensya ni Olivia, at mula sa bintana naramdaman ito ng isang babae na bigla na lang natigilan. Ngunit nang pakiramdaman niya ito, inakala niyang imahinasyon niya lang ang lahat, saka nagpalit ng totoo niyang anyo na malayo sa eleganteng babae. Ang babaeng ito ang kasalukuyang pinuno ng Oath of Reversal na wala nang balak na magpaalipin pa sa Immortal King, siya ang succubus ng former Undying Army. Nang madinig niya ang katok sa pintuan, agad bumalik sa pagiging mahinhin ang succubus, bago pa pumasok ang lalaking tinawag siyang Siana. Ang lalaking ito ay si Andrew Weaver at ang pinuno ng Pledge of Defiance. Agad siyang binula ng lalaki at sinabing hindi nagbago ang kanyang ganda, ngunit agad siyang sinaway ng babae at tinanong kung nakilala na ba niya kung sino ang bagong pinuno ng Brokoslak clan. Nakangiting sinabi naman ng lalaki na ang hinahanap nila at kasalukuyang target ay ang True Blood vampire na nagngangalang Hines. Napaisip naman si Siana dahil ayon sa kanya kahit na isang True Blood vampire si Hines, hindi pa din kapanipaniwalang nakuha nito ang Brokoslak clan. Ayon naman kay Andrew ay wala pastang impormasyon tungkol dito. Sumigaw sa galit ang babae kasabay nun ang paglabas ng kanyang sungay,
kaya't agad ayang sinubukang pakalmayan ni Andrew. Sinabi ni Andrew na kahit may nakikita niya ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng trajectory observation, kung upang mas makita ang pinakadetalye kailangan niyang mag-upgrade ng karma. Inis namang sinabi ni Sienna na ni Andrew ang pagbibigay ng mga dahilan. Sa isip-isip naman ni Andrew kahit gaano pa kahusay nagkanyang skills, hindi pa din ito malinaw na gagana kung wala siyang kahit na anumang impormasyon sa nais niyang makita. Ayon kay Sienna pabor pa din sa kanila ang sitwasyon dahil hindi isang sacred blood si Hines madali lang nila itong matatalo. Binuksan ng babae ang ginintoang compass at sinimulang mang-alap ng impormasyon tungkol sa pinakamalakas na vampire clan sa buong kontinente. Saad niya na ang Yapersia ang pinakamalaking digmaan. Sa kabilang banda tinitingnan ni Hines ang impormasyon tungkol sa inutos niya, nasiyahan naman dito ang Avatar dahil higit pa ito sa inaasahan niya. Naruroon sa pinakita ng babae ang mga properties ng metal, kung paano ang tamang paghawak ng hammer at iba pang practical application, ngunit hindi magawang mabasa lahat ni Hines sa isang tingin lang na hindi naman mahirap gawin para sa isang dwarf. Alam niyang ang bagay na ito ay mauunawaan kaagad ni Howard. Plano pa ng ating bida na kapag natapos na ang cooldown ng teleportation cycle, agad niyang ipapadala si Howard sa workshop ni Hubert. Sinabi naman ng babae na may isang bagay pa siyang sasabihin kay Hines, saka ibinalitang kumirmado na niyang may ibang factions na nakakausap ang Bianchienho at kaunting lalim na lang ng pag-iimbestiga malalaman niya na kung sino ito. Napaisip naman agad ang ating bida kung ano ang pinaplano ng Bianchienho, gayunpaman hindi na niya kailangang pagtuunan ito ng pansin dahil sa isip-isip niya madali lang niyang matatalo ang mga ito sa tamang oras. Alam ni Han na panig sa kanya ang panahon dahil sa loob ng 10 buwan mas lalo pang lalakas ang lahat ng kanyang mga avatar at 1 buwan pa lang ang nakakalipas sa Earth. Sa kabilang banda isang babaeng nakatikip ang mukha ang kumakatok sa gate ng malaking palasyo. Nang mapansin ng lalaki na bata ang dumating agad niyang tinanong kung ano ang kailangan nito. Nakangiting sinabi naman ng babae na naruroon siya upang makita si Malo, sala hiniling sa matanda na ituro nito ang daan sa kanya. Pilit na ngumiti ang matanda at tinanong kung may appointment ba ang babae, ngunit sa isip-isip nito ay napakabastos ng babae sa paraan ng kanyang pakikipag-usap. Nagtaka naman ang babae saka itinanong kung dapat bang meron siyang appointment. Dagdag pa niya nakakilala niya si Malo basta't sabihin lang ng matanda na siya si Bricky. Hindi naman nagpatinag ang matanda at sinabing ipagbibigay alam na lang niya ang sinabi ng babae. Saka inutusan itong umalis. Bigla namang sumulpot si Malo sa likod ng matanda, saka kaagad na nagbigay galang sa babaeng tinawag niyang Master Brokoslak. Hindi naman makapaniwala ang bantay na matanda sa nadinig dahil ang inakala niyang bata ay isa palang sacred blood at siyang nagtayo ng Brokoslak clan. Agad na inanyayahan ni Malo ang babae papasok at pinaghanda ng maiinom. Humingi din siya ng tawad sa inasal ng bantay kanina at sinabing wala doon ngayon si Frisha. Sinabi naman ng babae na Bricky ang itawag sa kanya ni Malo dahil ang Brokoslak ay tunog matanda. Kabado naman sa bawat minuto si Malo dahil sa mga oras na yon ay wala si Hines, hindi rin maunawaan ni Malo kung bakit bigla ang bumisita si Bricky gayong kada 20 taon ito bago bumisita. Habang umiinom sinabi ni Bricky na may kakaiba sa matandang bantay kanina, dahil hindi man nagbago ang essence nito ramdam niyang meron itong malaking pagbabago lalo na at hindi nit nakilala ang kanyang master. Kabadong tumawa naman si Malo saka sinabing hindi siya sigurado sa sinasabi ni Bricky, ngunit para siyang sinukluban ng langit nang sabihin ng babaeng wag niya na itong itanggi dahil ganun din ang nararamdaman niya kay Malo. Alam ni Malo na wala siyang laban sa babae at wala din siyang balak na kalabanin ito. Hindi na lang siya nakaimik habang naiisip na sana ay bumalik na ang kanyang Lord Hines, babae kung nasan ang vampira na naging dahilan ng pagbabae ni Malo at ng iba pa. Laking gulat naman ni Malo at doon niya napagtanto na umpisa palang alam na ng babae ang tungkol kay Hines at gusto lang nito na subukan sila. Dahil wala ng pamimilian inamin ni Malo na wala doon ngayon si Hines, gayunpaman sinabi ng babae na handa siyang maghintay doon sa kainutos kay Malo na ihanda nito ang guest quarter. Bago umalis ay muling nagbigay galang si Malo sa babaeng hindi maalis ang tingin sa kanya. Nasa harap niya ngayon ang patunay na posible ang bagay na pinapangarap niya lang noon, ang mapalakas ang kanilang bloodline sa pamamagitan ng evolution at pagsasalin ng superior blood. Ang dating pangarap lang niya ngayon ay may nakagawa ng isang di kilalang vampira.
Interesado ang babae na makilala ang vampira na nagbukas ng mga posibilidad at maswerte para sa kanyang makatagpo nito matapos ang matagal na pagtulog sa kanyang chamber. Napangisi pa ang babae nang maisip kung gaano kasayang makita ang pinagkakatiwalaan niyang descendant, at ang traidor na ng ahas na angkina ng kanyang nasasakupan.